Amen. Praise the Lord. Glory to God. Salamat sa Panginoon sa awiting yan kay Hannah Joyce. Luke 10:27. Luke chapter 10 verse 27 read, begin. And he answering said, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy strength, and with all thy mind, and thy neighbor as thyself. Let us go to the Lord in prayer. Our God, our Father in heaven, maraming salamat po sa araw na to, sa iyong salita, sa awitin, namin nadinig. Salamat po sa Bible verse na ito. Pagpalain niyo to sa aming buhay. Sweet Holy Spirit, help us, help me as we listen to thy word. Forgive our sins. I-bless niyo po ang salita mo na mahayag. Palain niyo rin si Pastor Nabli, ang Bethany Baptist Church sa Makati, kay Dr. Salva, Pastor Ken sa Bible Baptist Cebu, Pastor Errol, Pastor Manny, maging si Pastor Gumi Garcia, Pastor John Lomboy, Pastor Jerby, papalain niyo rin Panginoon, maging si Pastor Oliver, si Pastor Chagan, may si Pastor Boggs, at iba pang mga pastor na mga lingkod mo, papalain niyo Panginoon sa pagpahayag ng salita ngayon. Ito ang dalangin at pasalamat. Help us, Holy Spirit. In Jesus Christ's name. Amen. Thank you. Please be seated. Ang title ngayong araw na to ay The Most Important in Life. The Most Important in Life. So, mabasa natin dito sa Luke 10:27. And he answering said, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy mind, soul, and with all thy strength, and with all thy mind, and thy neighbor as thyself. So loving God is the first commandment. Ito yung greatest commandment. And yung second ay loving your neighbor. So ito yung the most important in life. So kung ito sana yung ang umiiral sa puso ng tao, napakaganda ng mundo. Amen? Masabi natin heaven on earth. God's will is done on earth as it is in heaven. Pero mayroong balakid, mayroong hadlang, mayroong kaaway, may kontrabida. May sabi din sa Bible sa sa John chapter 10 verse 10, mayroong the thief cometh. Yung thief doon ay yung kaaway, yung devil, the thief cometh but to steal and to kill. Diba? Yan ang sa John 10:10 na sabi doon, may yung kaaway ng Diyos ay yung kaaway natin. Kaya ang ating kaaway hindi ating yung kapwa natin sa loob ng bahay o kapitbahay o kapwa-tao. Ang kalaban natin ay itong yung devil. Sa John 10 verse number 10, the thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. I am come that they might have life. Ito naman si Lord Jesus, and that they might have it more abundantly. So praise the Lord. Yan ang pagkakaiba ng devil at ni Lord Jesus Christ. So, kaya napaganda ng mundo kung ang umiiraw sa puso ng tao ay yung love. Hindi na sana nila papatayin yung mga Christian doon sa Nigeria, sa Syria, sa Iran, doon sa Libya, doon sa Egypt, doon sa Israel. Hindi sana papatayin ng mga ibang religion yung mga Christian kung ang umiiral sana ay love sa puso ng bawat tao. Kaya pasalamat tayo sa Panginoon, dito tayo sa Pilipinas na kung saan ang Panginoon meron tayong binigyan ng kalayaan dito sa ating bansa. Unlike sa ibang bansa na mahirap sumamba kay Lord Jesus doon dahil inaatake sila ng mga tao doon sa lugar na yun na nabanggit ko, ang kasama na doon yung India. Kaya itong kaaway na to, mabasa natin, ang the thief yung the devil, na dumating siya para pumatay, magnakaw, mag-destroy. But the Lord Jesus, our Lord Jesus comes to give us life and have it more abundantly. The most important in life. People today is busy working. Kasi importante yun sa nila eh. Nagtatrabaho sila eh.
Kung may klase ngayon, salamat sa Panginoong bakasyon, ang mga estudyante rin ay importante sa kanila yung studies, pag-aaral. Pero dahil bakasyon ngayon, salamat. At sa mga teacher din, makabakasyon sila. So busy yung people because they are working, looking for money, green pastures. Sa time ngayon, kung mahilig sa sports, watching NBA playoffs. Yan, Warriors versus Rockets. Ba, tabla na sila, 3 win, 3 lose. Lakers versus Timberwolves. Talo na yung Lakers. Tanggal na sila. Kaya yung mga young people ay importante sa kanila yung kanilang friends, yung mga young people, yung barkada. Ibang mga kabataan, importante sa kanila yung motorsiklo. Di ba minsan yung motorsiklo, nililinis nila. Yung iba naman nakikita ko, mga lalaki ay nagapunta doon sa mga baybay, sa may tangki, sa may dagat, sa tambak, nagapamingwit, they go fishing. Iba naman ay importante sila yung cellphone games, lalo sa mga internet, piso, wifi. Yan talaga pinakaabalahan. Unlike nun kami ay niligo sa ilog, nagalakad papunta doon sa from Banga, poblasyon going to Libas. Kay salubungin namin yung jeepney galing Roa City na may daladalang newspaper. Dahil ang flight sa Roa City ay early, Diaz Calibo kasi Philippine Airlines mga mga alas 12 alauna ng hapon, kaya maaga doon sa Roas, kaya paunahan ng ng dyaryo, kaya kami nung mga kabataan galakad. Pero ngayon mga kabataan ay wala na, mas enjoy pa sila magstay sa bahay kaysa manood ng mga ati-atihan. Pag ati-atihan ng iba doon na lang sila sa housing, standby na lang doon, kay mas enjoy pa sila sa internet kasi magpunta sa mga ati-atihan, kay delikado pa. Kung napakadelikado yung lalo may mga event na mga concert katulad doon sa Lapu-Lapu Festival doon sa Canada na 11 yata ng mga Pilipinong namatay dahil mayroon doong Asian na yung pinaharurot yung kanyang itim na SUV at 11 yung patay ng mga Pilipino at mayroong mga dami ring sugatan. So pagdating sa mga concert, sa mga gathering na mga malakihan, napakadelikado. Kaya ako niyan, hindi ako masyado nagkakon sa mga malakihang event, kay nakakakaba na bigla na may mag-stampede o may sumabog. So mas safe pa kung sa Panginoon na lang tayo, sa bahay na lang or sa pamilya na lang, mas okay pa. Siyempre yung iba naman kabataan ay galapat sa food trip, concert. Yung mother naman, importante sa kanila is their baby, yung kanilang career. Sa iba naman ay lipstick, importante yan, no? Sa mga dalaga. Eyebrow is life, o eyelashes is life. Ano ba doon? Kilay is life. Yan, importante yan. Sa mga tatay naman ay trabaho, importante, at ang kanilang health, magkaroon ng income. Sa karpintero, importante ay ang kanilang tools. Mayroong nga karpintero pumunta dito sa Aklan, nakipaglibing lang, paggawa sana yung pamangkin, kailangan ay walang tools, kaya di makagawa. Kaya importante yan ang tools. Ang policeman, their service firearms sa mga military. Sa mga teachers, of course, ang importante sa mga teachers sa mga buhay, lesson plan. Tama, Ma'am Cherry, no? Importante yung lesson plan, no? sa inyo. At siyempre, mga students, ang books, yung notes, yung lecture, importante. Sa political career naman, ay importante ay ang kanilang ambition. Election na sa Monday. Kaya ating ipag-pray, mag-pray tayo, iboto natin yung karapat-dapat na iboto na maging leader natin na kalooban ng Panginoon. At ang political career na to ay between life and death, no? Kasi minsan na pinapatay sila for the sake lang na huwag maging manalo. Yan. So, napaka-importante sa kanila yung politika, yung kanilang career, political career. Pero ito naman, the most important in life, number 1,
loving God. Amen? Sa ating buhay, ang pinaka-importante is loving God. Luke 10:27 na nabasa natin kanina, ito yung number one importante sa atin, bawat isa. And answering said, sabi ni Lord Jesus, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy strength and with all thy mind and thy neighbor as thyself. Makita niyo sa Mark 12:30, Matthew 20-27. Loving God first, not second, means first in the list, first thing, first priority, top priority. Kumbaga ito yung stage 1, starting point. Begin with, because God is worthy, source of all invisible and visible beings or things. Love God with all thy heart. Yan. Amen? Alam niyo ating part of the body natin, yung ating heart, ito ay napaka-busy sa lahat ng parts ng katawan. Pag tayo natutulog, ay ang puso, yung heart ay still nagapintig yung puso. Pumping yung heart. Tulog na, pahinga na yung tenga, mata, labi, kamay, paa. Pero yung heart still working. Kaya yun ang kahalagahan ng puso ng bawat tao. Kaya nga huwag tayong mahilig kumain ng taba para yung ating puso ay huwag mabalutan ng taba. Kung mahilig ka sa karning baka, ay dapat inom ka rin ng mainit na tubig, maligamgam na tubig para matunaw yung taba ng karning baka. Kaya napaka-importante yung heart ng bawat isa. Kaya isa sa mga top 10 na killer ay heart attack, 'di ba? Na yung kanyang puso, kaya ingatan yung puso. Kaya meron doon may sakit sa puso, naglabas siya. Marami siyang nilaban. Siyempre napagod, namatay siya. So, ingatan natin puso, huwag magbuhat na mga mabibigat. Kaya guard your heart. Ingatan yung ating mga puso. Kasi ito yung pinaka-importante sa part ng tao, yung ating mga puso. Kaya sabi nga sa Proverbs, My son, give me thine heart. Amen? Kaya continually ay atin itong pangalagaan na ingatan, guard your heart. Sabi nga ng Proverbs, My son, give me thine heart. Proverbs 23 verse 26a. Love the Lord thy God with all thy soul naman. Ano naman yung soul? Yung soul ay yung pagkatao. Kaya sa Acts 2:41, and they that gladly receive His word, yung masaya na tumanggap sa salita ng Panginoon ay nabaptize. Sabi doon sa Acts 2:41, then they gladly received His word, were baptized. At mayroon dong 3,000 souls. Sa Acts chapter 2 verse 41, para kompleto. Acts 2:41, ang soul kasi ito yung sarili natin, ito yung self, ito yung nasa kalooban. Kaya nga pag may nagsabi ng masakit sa'yo, ang nasasaktan ang kalooban mo, kalooban natin. Kaya may nagsabi ng masakit sa'yo, hindi naman nasasaktan yung kalabasan ko. Di ba hindi? Kundi yung inner self. Ito yung soul. Kaya dito sa Acts 2:41, ang binanggit dito ay soul, ibig sabihin tao. Then they that gladly received His word were baptized, and the same day they were added unto them about 3,000 souls. Souls that sin it, sabi sa Ezekiel 18:20a, the soul that sin it, it shall die. Yan. Kaya nga, ang kaluluwa ay importante na mahalin natin ang Panginoon.
So, yung ano mangyari sa ating katawan? Yung katawan natin, tayo ay tatlong bahagi. Katawan, espiritu, at kaluluwa. So, ano mangyari sa katawan? Pag umabot ito ng 100 years old o 120 and then mamatay, ito ay sabi ng Ecclesiastes chapter 12 verse 7, babalik ito sa lupa, galing sa lupa. Pero yung spirit, ito ay babalik sa Diyos. Ecclesiastes 12:7, go back to God, the Spirit. Ay, ano mangyari naman sa soul? Ito yung soul naman ay, sabi ni Lord Jesus, kung saan ako naroon, ay naroon din naman kayo. To be absent from the body is to be present with the Lord. So yung self, yung soul, pag saved, doon kay Lord Jesus. Doon sa third heaven. So, yung spirit, babalik sa Diyos. Yung body, babalik sa lupa. Yung soul, naligtas, doon sa Panginoong Hesus. Sabi ng Panginoong Hesus, kung saan ako naroon din naman kayo. Pero kung unsaved, sabi na sa Ezekiel, the soul that sin it, it shall die. At sa Revelation 21 verse 8, doon yung second death. Yung sa lake of fire na kaluluwa. Kaya yung kaluluwa natin, pinag-agawan yan ni Lord Jesus at ni Satan. Gusto ni Satan yung kaluluwa ng tao mapunta sa hell, sa lake of fire. Gusto ni Satan. Gusto naman ng Panginoon, ng Diyos, ang kaluluwa ng tao, yung tao sa Kanya. Kaya ngayon namatay ng Lord Jesus Christ sa cross, para sino magbilib sa Kanya, mayroong eternal life. Para manumbalik yung relasyon sa Panginoon, nagkaroon ng reconciliation. So, praise the Lord na tayo, na-reconcile tayo sa Diyos Ama because of Jesus Christ. So, yun yung blessing sa atin. Unlike doon sa mga taga-India o Bangladesh o Japan o sa China na di nila kilala, o sa Thailand di nila kilala si Jesus Christ, kaya wala silang salvation. Kaya mayroong mga missionary dun. Kaya salamat tayo na nakakilala tayo kay Jesus Christ, na although mayaman sila compare sa atin, no? Mayaman sila sa lupain, sa financial, sa tanan. Maganda mga bahay nila, di ba? Magandang bahay, mga marmol, simentado, marami silang pagkain, prutas, marami silang pera. Pero dito lang naman sa lupa yun eh. Usually, pwede rin tayong magkagano ng magandang bahay, maraming pera, maraming pagkain, prutas, sakyan. Pag magsikap, makapag-aral ka, makapagtrabaho ka, magkaroon ka rin naman yan eh. O, di ba? Kahit kargador nga eh. Tinanong yung kargador sa Kalibo Public Market, tinanong ko, magkano ang kwan mo yung income per day? Ang sabi sa akin, 700 pesos. Laki pala. 700 pesos yung kargador lang. Yung maaga lang sila yan punta, mga alas 3 ng madaling araw. Makauwi na rin sila niya, mga alas 8 o alas 7, uwi na sila sa kanila. Pero 700 na rin sila. Sabi ko, ang laki naman pa ng kinikita. Pero kung tinan ko yung buhay nila, ba't hindi umaasinso? Kasi yung kinikita nila, iniinom nila ng alak, sinusugal, sinisigarilyo. Kaya wala asinso. Alex sa pastor ay, yung pastor, anong income mo? Wala mang income ang pastor. Pero bakit may mga blessing na natatanggap tapos mapanubra pa, ginashare man sa iba. Wala namang sahod. No? Di ba no? Hindi ka maghenta ka kasi ang pastor wala namang bisyo. Di naman ako nagsigarilyo, di naman ako minumang alak, di naman ako nagbabae, di naman ako lalaki, di naman ako nag-drugs. Walang bisyo, kaya kaya maraming pan. Kaya may pag may blessing financial, ay sa gawain ako na pupunta at tutulong pa sa iba. Huwag lang magkasakit. Ay pa nakasakit is another story, siyempre. Mahal ng gamot. O, di ba? O. So, yun ang blessing. Kaya kayong mga dalaga, mga binata, kung maghanap kayo ng mapangasawa, piliin nyo yung walang bisyo at may takot sa Panginoon at may trabaho at siyempre si Lord Jesus, kanyang Lord and Savior, para hindi kayo problema. O, di ba? Kasi mamalin, at least hindi sila problema sa akin by God's grace. O, di ba? O, yun yung blessing ni Lord. Kaya, guard your heart
Oh. So alam na kung saan pupunta ang ating one, ito isang sarili tayo, isang tatlong bahagi, isang tao tayo, pero tatlong bahagi. Katawan, espiritu, at kaluluwa. Yung katawan, pag namatay, babalik sa lupa. Yung espiritu, babalik sa Diyos. Yung kaluluwa, pag ligtas, kay Lord Jesus, sa langit. Pero pag hindi ligtas, siyempre, sa lake of fire, sa hell muna. Kasi hindi pa yun natatapon yan sa lake of fire. Punta lang muna doon. Yung mga namatay, na wala sa Panginoon, doon lang muna sila sa hell. Ano pa sa lingwahe na Greek yun, na Hebrew? Sheol? Sheol. Basta doon lang muna. Walang purgatorio, yun lang muna. And then, sa judgment day, yan, kung anong ginawa nila, yan, itapon sila sa lake of fire kung nag-reject sila kay Jesus Christ. Kaya mayroong mga kasabihan na, don't die without Jesus Christ, no? Don't leave the earth without Jesus Christ. Yan. Kaya blessing sa atin meron tayong Jesus Christ. Amen? Are you happy? Oo. Nakuha tayo, na nakilala tayo sa Panginoon. Mabuti lang ang ating Panginoong Isus, ating sinasamba, no? Hindi yung crocodile. Yung iba kasi ang sinasamba nila, crocodile at saka elepante, no? At hindi rin cobra o hindi rin kung sino mga si Anito. Nadidinig ko sa Pilipinas, si Anito ang sinasamba nila eh. Ano kaya tsura ni Anito? Tao man siguro nga may ano, basta hindi tunay na Diyos. Ang Diyos talaga na totoo, yung Diyos ni Abraham, Isaac, ni Jacob. Si Elohim, the Hebrew name of God. Si Yahweh. At ang si Yahweh na yan ay sa Exodus ay si I am. I am that I am. Tanong ni Moses, Lord, sino pangalan mo? Baka magtanong sa akin ng mga Israelites. Sabihin mo, ako nga, I am that I am. At sino yung I am na yon? Si Lord Jesus. I am the way, I am the truth, I am the light. I am the door, I am the bread of life, I am the light of the world, I am the beginning and the ending, I am Alpha and Omega, I am the lily of the valley. Di ba? So, maraming I am. Si Lord Jesus yan. Yan ang kagandahan sa atin na kilala natin. Hindi tayo makarating sa Ama, dadaan muna tayo sa anak. Kasi yung iba gusto sa Ama diretso. Ayaw nila sa anak. Ay, ano sabi sa John 14:6? Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father, but by Jesus Christ. But by me, sabi ni Lord Jesus. Di ba? So, yun ang kagandahan sa atin. Mabuti, praise the Lord, na sa tama tayong turo. Hindi baling kunti, basta quality. Alin mo yung marami kung puro naman mga kambing, no? Hindi baling kunti, basta tupa. Kaya pasalamat tayo sa Panginoon, kayo ang binigay sa akin ng Panginoon. Na hindi ako nagka-problema sa inyo. Ako ay nabibless sa inyong mga attitude. Nadala si Ayay din ng gulay, Ma'am Cherry, tinapay, bawat isa. Lalo kung may mga trabaho itong mga people na to, sigurado, share yan sila. Sharing is caring. Kaya pasalamat tayo sa Panginoon na mayroon tayong Diyos na nagturo sa atin na paano siya ibigin. Because God first love us. Kaya we love also God and our neighbor. Kaya God guard your heart. Amen. Ingatan ang puso. Sa ating puso, wag palagi taba. Wag kumain ng matatabang pagkain. Wag malamig palagi. Ingatan ang puso natin. My son, give me thine heart. Wag mong ibigay yung puso mo sa nobya mo. Sa nobyo mo, wag mong ibigay yung puso. Ibigay mo sa Panginoong Hesus muna. Kaya hindi tayo sigurado sa kanila. Ano sabi ng Panginoon? Mandaraya ang puso, Book of Jeremiah. Heart is deceitful above all. Di ba? Kaya ang sabi ay, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding, and all thy ways acknowledge Him, and shall direct thy paths. Kaya huwag tayong magtiwala sa ating sarili, sa ating puso. Bakit hindi tayo magtiwala sa ating sarili?
Di ba? Pag natutulog tayo, mag-alarm clock tayo, gigising ako ng alas 4. Excited ako. Tapos nag-alarm na. Tulog pa rin. Isi-reset ng 5 o'clock. Gigising ako ng 5 o'clock. Nag-alarm na naman. Hindi na naman nagbangon. Adjust na naman. Kaya, huwag tayong magtiwala sa ating sarili. Kaya ang sarili natin, hindi natin pagtiwalaan. Ang Panginoon mo na unahin. Sigurado yan. Pag Panginoon tayong tiwala, tuturuan tayo na sa sarili natin din ay maging kwan tayo sa Panginoon. Maging tapat rin sa ating sarili mismo. Kaya, love the Lord thy God with all thy soul. So settled na tayo doon kung saan pupunta ang kaluluwa. Kung ligtas, sa langit. Kung hindi ligtas, sa devil, sa impyerno. At ang katawan, doon sa lupa. At ang espiritu, babalik sa Diyos. So settled na din. And then sabi ta, with all thy strength. Buong kalakasan. Habang malakas pa, bata pa, ibigay na agad sa Panginoon, ibigay ng Panginoon. Hindi yung uugod-ugod na, o may sakit na, except na lang kung bago lang siya naligtas. Pero kung bata ka pa naligtas, we are saved to serve. Young people, young ones, nag-serve sila sa military, sa police, join sa PNPA, PMA, Navy, Air Force, Army, Coast Guard, sa sports, NBA, kaya si LeBron James ay 40 years old na ay galaro pa rin. Iwan ko lang anong mangyari sa kanito ay natalo na ang Lakers. Yung tennis, 19 years old, natalo niya yung 3 champion ng mga foreigner ni Alex Iyala. 19 years old lang siya. Sa chess, nanalo rin ay yun, batang-bata, taga-India. Sa soccer, football, boxing, wala tayong makitang mga gaboxing na mga senior citizen. Puro lang mga tawa si Pauline. Puro lahat mga bata, mga malalakas. Di ba? Walang gaboxing na matanda na. Puro mga bata. Siyempre, ano na lang ang mangyari doon pag 60 years old ang gaboxing, ang kalaban niya ay 20 years old. Siyempre, wala na, mahina na. Kita mo mga bata, ang kanilang katawan malakas pa. Kung matawag sila ay prime age nila. Para bakit sila pinasok nila yung ganyang mga career, sportsman or sa police, military, or sa NBA. Kasi, for fortune, para makaroon sila ng pera, malaki pa ang sweldo nila kaysa presidente ng Amerika. Fame, family name. How about God? No? Happy to see na makita natin yung mga young people surrender sa mag-aral sa Bible School for training in the ministry. Na marami ang nag-surrender para matrain sila. Siyempre, para matuto sila. Mag-preach, mag-soul winning. Maganda, basta sincero lang yung pastor. Salamat kay Pastor Nabli, sincero, Dr. Gisalba, Pastor Kent, Pastor Ribaton, sino pa Bible School, college, sa mga sincero talaga, mga train lang mga kabataan para maghayo para sa evangelism. Kaya pasalamat sa Panginoon. So, the most important in life, number 1, to love God. Sa isip niyo, ano kaya ang importante? Naisip niyo rin ba, ano kaya ang importante sa buhay? Siyempre ako rin nag-isip, nag-pray din sa Panginoon. Sa buhay na to, ano ba ang importante? So, number 1, to love God. Agree kayo? Amen? To love God. Kaya number 1 point ay to love God. Number 2, to win souls. Yan ang pangaiwang importante. Kasi bakit to win souls? Kasi malagang kaluluwa. Ano sabi ng Mark 8:36, makamtan mo man ang kayamanan ng buong sanlibutan, kung ang inyo namang kaluluwa ay mapahamak, anong mapakinabangan mo? Di ba? Wala rin. So, to win souls, mag-win ng kaluluwa. By God's grace, ang kaluluwa na o tao na tumanggap sa Panginoon, dito na tayo sa Bethany Baptist Church sa Mission, Kalibo, under tayo sa Bethany Baptist Church, Makati. Pastor Nabli ang ating pastor. Ako bilang pandito,
missionary pastor, ay kuwan nang tumanggap sa Panginoon. 101. O, di ba? 101 na nakaluluwa. Sabi kung umatin lahat sila dito, puno na pala. Oh, 101. Tumanggap sa Panginoon. Nabigyan natin ng gospel tracts. Mga ganito, mga gospel tracts. Mga galing pasabitan ni Makati, mga ganito. Mga bigyan natin. Alam mo kung ilan na nabigyan? As of kahapon. Oh, mga ganito. As of kahapon, nabigyan natin ay, kwan na. By God's grace ay 907. Oh. Yung iba naman dito, nabigyan ay sa Aklan, dito sa Calibon, Numancia, ni Washington. Iba naman ay pag sa Maynila, kung nagapapunta ng Maynila. Iba nakabigyan ako sa Muntinlupa, San Pedro, kung saan makapunta. 907 na. As of May 3, 2025. Last month, ang nasul winning ay 4. At ang nabigyan ng basa ay 74. Ngayong May ay 2 pa lang. Siyempre May 4 pa lang ngayon, no? 2 na ang nasul winning sa visitation. Tumanggap sa Panginoon si John Ray at saka yung isa ay yung people din. Ang apelyido niya ay Roldan. Tumanggap rin sa Panginoon at 14 na gospel tracts na nabigay. Ngayong month of May pa lang, so May 4 pa lang naman. Kung nakabigay rin kayo, siyempre sabihin nyo lang siya para i-record natin. Sumalaga ang kaluluwa. Yun ay kaya number 2 point natin, the most important in life, number 2, to win souls. Souls is eternal. Mayroong eternal value. Body back to sa lupa, spirit back to God. Ecclesiastes 12:7 na mga kanina, then shall the dust return to the earth as it was, and the spirit shall return unto God who gave it. Yung souls naman, kanina banggit ko sa Acts 2:41 na naligtas, at sa 1 John chapter 5:12-13, makita natin doon na malaman nyo na kayo na mayroong Son of God, by Jesus, mayroong kayong eternal life. At sabi ni Jesus sa John 14:3, kung saan ako naroon din naman kayo. At sa 2 Corinthians 5:8, na for the abstinence in the body is to be present with the Lord. Sa 2 Corinthians 5:8, we are confident, I say, and willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. Verse 10, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that he have done, whether it be good or bad. Kaya ano man ang ginawa sa ating body, done in our body to win souls through gospel tracts. Yan. Siyempre ating body, gataon na ang balasahon. Through one-on-one soul winning, through social media, kaya meron tayong YouTube channel. Praise the Lord. God bless ating mga viewers, ating mga subscriber. Bible verses in FB, sa My Day mo, mga ito rin, ilagay mo ay yung mga Bible verses tungkol sa kaligtasan, tungkol kay Jesus Christ, paano maligtas. Twitter, Instagram, etc. Sa mga FB devotion, no? Preaching, Bible basketball, Mana Ministry. Yan, Mana Ministry, nagpapakain yan sa mga malnourished. Siran sila ng Word of God doon sa Bitani Makati. Educational Ministry, Bible School Ministry. Alam niyo sa Iloilo Baptist Church, sa Bible School nila, yung kailan pa lang ni-recruit na mag-Bible School, mga unsaved pala, doon na lang nasisave sa Bible School. Kumbaga doon na lang na naliligtas, nasisiran na pag-Bible School student na. So mix pala yung sa Bible School. Merong nag-Bible School ligtas na, meron para hindi pa pala ligtas. Doon na sila naligtas. Bible School Ministry, mayroon Jeepney Ministry, Police Ministry. Dati ministry kami sa police station sa Numancia. Ako binata dito pa sa Kalibo Police Station. Pero after pandemic ay na-stop kay hindi ako nagpabakuna. Kaya ang bakuna kasi ay experimental. Kaya hindi mo na ako nagpabakuna, kaya experiment mo lang kasi. Kaya yung iba nabakunahan. No choice. Sana yung bakuna tubig lang. Para safe. Ay paano kung ang bakuna ay kung pala na hindi natin alam kung anong experimental. No? Sana hindi lang, no? Kay
Iba kasi, mahabang kwento yan na iba yung nangyari. Imbis matagal namatay na lang kaagad kay may sakit na pala sila dati. Ikaw, Ma'am Cherry, nabakunahan ka? Yun. Mabuti lang. Sana tubig lang yan. Dalawa. Oh. Meron kasi nagbulgar na doktora doon sa Mindanao. Sabi niya, pwede ka mag-travel. no choice yan eh. May checkpoint. Kaya sabi ng doktora, bulgar niya, tubig man na yun. Parang tubong lugaw ba? Negosyo ba na bakuna? Tubong lugaw. Kumbaga, nang bibili ng gobyerno ng mahal, yun pala tubig lang naman pala. Ganun tawag. So at least kung tubig, at least ay medyo wala kang kaba. And then, prison ministry. Ito yung tawag ni Pastor Nabli, yung prison ministry na Samaria. Samaria. Kumbaga, the most neglected people. Di ba? Neglected people, yung mga prison ministry. Isipin mo yung mga bilanggo pala, no? Dito sa Pilipinas lang, mga lalaki, no? Siguro kasi sobra siguro mga 10,000, no? Hindi ko pa na-research ay. Dami yun siguro. Sa Bilibid lang siguro, mga sobra 10,000 siguro. May iba pa yun sa may Kalapan. Kalapan. Mindoro, yung sa, yung sa bayan sa Mindoro nga prisuhan man. Maliban sa Palawan, Iwahig, no? Doon sa kay Pastor Rosel Roldan na lugar, sa Blayan, Mindoro, no? May bilangguan din doon. Tapos sa mga city jail, no? Bilanggo doon, mga 1,000, ang tawag nila noon, mga auditorium, dormitory tawag nila. Iwahig, sa bilangguan. Pero free sila kasi. Free sila. Open man. Open. Pero limitado ang lugar lang. Hanggang doon lang. Hindi pwede pumunta sa city. Hanggang doon. Ngay, isipin mo, ang daming mga kalakihan na bilanggo. Imagine, ano? So, yung prison ministry, kaya most neglected sila. OFW ministry, si Chief Saldi Patricio, sa mga OFW, minister. Kasi ang OFW, kailangan rin nila na mapangalagaan ng kaluluwa. School ministry, values. Sa orphanage ministry, street children, DBBS. Sa DBBS rin ako nasira ng Word of God. Dito lang sa likod na to, DBBS. Way back 1984. Pastor Gomi Garcia nagturo. Sanay Pastor Manny Satira. Yan. Yung pastor pa noon si Pastor Alan Satira. DBBS. Radio ministry. TV ministry. Government ministry. Yan, Pastor Abante, no? Congressman siya. 86 District of Manila. Pero nabanggit niya sa testimony niya, kasama niya papuntang Japan si dating Speaker of the House, Jude Benicia o Pangasinan. Yan, pinaluhod niya daw si De Benicia sa doon sa limousine. Pinapray niya, tumanggap kay Jesus Christ. Si dating Presidente Gloria Arroyo doon sa simbahan nila sa Metropolitan Bible Baptist Ecclesia sa Punta Santa Ana. Ga-preach daw ako para lang kay GMA. Tumanggap sa Panginoon. Pati si Isko Moreno, yung kandidato siya ng presidente, tumanggap rin sa Panginoon. Kailan binabati ko siya ng ibang pastor na bahit gasali sa politika. Pero kung imo mang i-analyze, yung analyze naman, na may nagagawa rin naman siya doon sa sa mga hindi naaabot na yung mga pastor, mga congressman, di ka man maharap ng mga ambassador, mga congressman, governor. Kung ako, magpandoan, hindi nila ako harapin, pero kung harap nila, yung pastor na si Congressman Abante, talagang sila, istorya sila, kaya siyempre kabarap nila, kalibel, yan. So, bala na siya managot sa Panginoon kung bakit pinasok niya, kasi extended ministry niya. Pero yung iba naman ayaw sa style niya. Pero pabayaan lang natin siya, kay siya naman ang managot sa Panginoon. Sabi ng Bible everyone of us shall give account sa Panginoon. Siya rin nga nag-question kay BP Sara doon sa Quadcom. Kailan hindi masagot ni BP Sara yung sa mga intelligence pan, no? Hayaan na lang sa
abogado o nasa audit, commission audit na yon. So mga ganyan. No? So talagang kanyan, basta politika talaga ay masalimuot. Minsan namatay na lang, namamatay lang sila dahil because of sa politics. Kaya sila na lang yan. O sa soul winning naman, magaling dyan si Pastor Laurina sa Laguna. Pastor Abante, magaling yan sa giving, first fruit. Sa World Mission naman, by God's grace dito magaling si Dr. G. Salva, Pastor Ken, Pastor Jerry Nable sa mga World Mission, no? Pastor Ibaton, yan, Pastor Rick Martin, at iba pa na mga ministry to win souls para sa Panginoon. To win souls. It takes money. Alam niyo ba na para lang na makawin ng kaluluwa, it takes money. Bakit? Bibili ng gasolina. Kaya, sabi ko, paano kaya no? Kung hindi tagali ako, pag wala gali mag-support sa akin, hindi gali ako kapunta doon sa lugar ng Naluok, sa New Washington, sa may Mabilo para sa housing. Kung walang support, no? Para, siyempre, wala kang gasolina, so hindi ka makapunta sa malayo. Pwede, makalakad ka lang. Pero, limitado yung mapuntahan mo lang. So, pero salamat, mayroon nag-support. It takes money. At siyempre, pagkaon. Kaya si JJ, pag kasama ko sa winning, pandesal lang kay JJ na may chess sa plaza, solve na siya. Okay na. Kaya, pagkasama ko si JJ, pag soul winning, sa third day, dalawa kami, bigyan ng tracks. Masaya na si JJ, kahit pandesal lang. Diba? Yan. Siyempre, hindi naman pwede rin na bili ka ng pandesal ay soul winner ako, pandesal lang 20 pesos. 20 pesos. Naawa ko sa Itbulaga, 20 pesos. Ay, hindi mo sabihin sa nagatinda ng tinapay ng pandesal na soul winner ako, nag-kuhan ako ng kaluluwa, nag-share ako ng gospel, hindi mo pwede yun. Kaya giveaways, equipments, kaya praise the Lord. Mga Christian, nagbigay rin sila gives for the furtherance of the gospel by winning souls. The most important in life, huwag mong mamiss, the most important, kundi the most important in life. Number one, ano number one? The most important in life. Ano importante sa buhay natin? Number one, to love God. Number two, to win souls. And then the last, number three, to love the family. Yan. Dalawa ating family dito. Biological family and then spiritual family. Siyempre, yung biological, ito yung relatives, cousin mo, tatay, nanay mo. Kahit ang tatay mo ay pinatay si Pichi, dahil pinatay ni Pichi yung manok. Pichis. Dahil yung manok na paborito ng tatay ay pinatay ng aso. So, pinatay man yung si Pichis. Pero, mas ilan mo pa rin si tatay mo. Kaya out of ka na yan nabigla ba? Kaya nga dapat kung discourage ka, huwag ka agad mag-desisyon. Yan. So, and then yung spiritual family. Spiritual family, we gather every Sunday. No? Pero sa Bitani, may gathering sila every Saturday, prayer meeting nila yan. Siyempre, established na sila na church 71 years old na. Saturday, prayer meeting nila. Sa umaga nga, may Sunday altar devotion, then may Tagalog class, and then Sunday school, worship service, afternoon service na, 2:30, doon sa Bitani Makati. Ang Wednesday lang, midweek service. Kaya pag Wednesday, ay nanonood na lang kami doon sa Bitani Makati. Midweek service. So, kaya, siyempre, yung extended family, barkada, pero dapat piliin lang yung barkada kasi pag ang barkada mo matalino, sabi ng Bible, go with the wise and you shall be wise. Pero kung ang barkada mo ay sugarol, palainom, pala sigarilyo, pala drugs, mahawaan ka niyan. Kaya, nothing wrong sa barkada. Basta yung barkada mo ay matino, matalino, mabait, makadiyos, ay okay yung barkada. Kasi ibig sabihin ng barkada ay friends.
Pero kung ang barkada mo ay sugarol, drug addict, na kinakalaban yung parents, yung lola, inaaway, matapobre, maging ganun ka rin. Ano sabi ng kasabihan? The birds that flock together is the same feeders. Tama ba yun? Oh. Flock together, the birds that flock together is the same birds. So, tell me who your friend are, and I will tell you who you are. So, kung magbarkada kayo, piliin nyo naman yung mga matino. Ang barkada ni GC, friend niya, dapat mga matino. Kung ang barkada mo, GC, Hannah Joy, JJ, Colin Aliyah ay dadaling kayo, tara, magkwan tayo, mag-jamming tayo, tawag doon, mag-tripping tayo. Tapos yung barkada mo ay nagapang-kwan, nagapang suntok, tapos ay nagapang hising, tapos nagapang gainom, nagalit mga alak, o drugs, ay pangit na barkada yan. Ako, tumanda na lang ako ng ganito. Wala akong barkada, hindi ako nagbabarkada. Kasi aral, trabaho lang ako, bahay. May barkada man ako, kaya lang ay ng pili lang. Tapos barkada ko, basketball lang kami sa plaza. Yun lang. Salamat na lang kay Kuya Ricky. Kung ang barkada niya, inuman din lang sa may malapit sa ilog, sa Suba. Nakita ko ni Kuya Ricky, mag-join sa kanila. Pinapalayas ako ni Kuya ko. Uwi doon, uwi. Salamat na lang. Ay kung hindi ako, kung nakidjoin ako, hindi pala inom na rin ako. Alak. Oh. Salamat lang kay Kuya. Ay, hindi niya ako ipa-join sa barkada. Yan, si Lito. Yan ang mga barkada ko. Kami tinda ng dyaryo. Yan, si Lito. Oh, mga kaidaran ko. So, piliin yung mga barkada nyo, ha? Dapat ay nakakilala sa Panginoon. Kung hindi sila nakakilala sa Panginoon, siran. Yan. Siyempre, pag barkada kasi, wala silang guidance. Siyempre, doon wala. Siyempre, puro lang kalibil kayo. Edad ay walang nanay. No father, no mother. Kaya, minsan, kalokohan na lang naisip, ginagawa. Oh, sigarilyo, drugs, marijuana, hising, shabu, inom, ng alak. Tapos, masaklap noon, pag may babae na kasama, lugi ang babae. Nagkaroon pa ng sexual abuse. Minsan nabuntis, di alam kung sinong tatay. O, problema tuloy. So, walang guidance kasi. So, dapat maging maingat na lang sa mga babae, hindi ka mamad. Kung may ginapainom sa inyong mga babae, no? Sa inyong mga babae dito, si Hannah, si Colleen, Gigi, di ka naman babae. Colleen, Aliyah, Linlin. Hay, kung may ginapainom sa inyo, hindi gini nyo pag inumin, kayo mamay may lason, pampalipong, yung pampahilo pa na. Yun. Tapos, mga manyakis pala yung barkada nyo, lalaki. Yan ang delikado. Yan. So, sa biological family natin and spiritual, balik kayo sa biological family and spiritual family. The family that prays together stays together. Family is love. Sabi ng ABS-CBN, no? Pag nagkasakit, sino dadamay sa'yo? Sino mag-alaga sa'yo? Sino mag-aruga sa'yo? Sino magmamahal sa'yo? Sino magpapakain sa'yo? Sino magpa-hospital sa'yo pag nagkasakit ka? Diba? Biological family mo, tatay, nanay mo. And then yung lola mo, lolo mo. And then yung pastor mo, magpipray. So yun, sila tumutulong sa inyo. Kaya, together, ay sama-sama tayo na magpanalanginan sa bawat isa. Kaya praise the Lord. The most important in life. Number 1, the most important in life sa buhay nito, to love God. Number 2, to win souls. Number 3, to love the family. God bless us all. Let's pray. Our God, our Father in heaven, salamat po sa inyong salita na the most important in life, Panginoon, dito sa sanlibutan ay natalakay namin. At number 1 is to love God, to love you, Lord, to win souls, para wag sila mapunta kay Satan, kundi mapunta sila kay Lord Jesus Christ. At thank you, Lord, na kami inutusan mo, yung church, at hindi yung mga angels, kundi yung mga anak mo, na yung church na
Sinugo mo na go ye into all the world and preach the gospel, the good news about the Lord Jesus Christ. At salamat na another important is to love the family. Thank you, Lord. Binigyan mo kami ng biological family and spiritual family. Bless niyo po ang bawat isa na nandito at kayo po ang patuloy na magabay sa aming Panginoon. Pagpalain niyo rin aming giving, tithes and offering, bless the gift and the giver. Pagpalain niyo, Panginoon, ang bawat isa nito na special blessings sa bawat isa na nandito, Panginoon. At yung mga wala dito, we pray na makasama namin sila next time. We pray ang healing kay Brother Edgar sa kanyang paa, kay Sister Munit sa kanyang LBM healing, kay Kiertong healing rin, Panginoon, sa kanyang lagnat, Panginoon. Ingatan niyo rin yung mga si Crystal, Caitlin, bawat isa. Ingatan si Dino, Brother Bong sa pag-drive, at bawat isa pagpalaan niyo nandito. Thank you kay Lito, nandito rin. Bless mo siya, Panginoon. Bless niyo po ang aming pagkain na kakainin. At thank you sa mga blessings sa mga nagdala, Panginoon. Thank you for loving us. We love you. Pagpalaan niyo rin bawat isa. Palaan ng mga friends namin sa Facebook, sa YouTube, mga subscriber. Bless mo po ang Israel, Israelites. We pray ang mga Hudyo, salvation po nila. Even the Muslim, Hindus, mga Buddhists, atheists, Lord, open their heart, makadinig sila ng gospel and will repent of their sins and receive Jesus Christ in their heart by faith as their Lord and Savior. Bless mo pa ang mga pastor, evangelist, missionary, mga Christian all over the world. Lord, bigyan niyo po ng justice and protection, blessing, yung mga Christians sa Nigeria, sa Egypt, sa Libya, sa Iran, sa India, Panginoon, sa Israel, at sa China, sa Vietnam, sa Bangladesh, Panginoon. Dito rin sa Philippines, bless the Philippines. Ang may bansa, Lord, pagpalaan niyo rin at sa eleksyon na sa Lunes, kayo rin, Lord, mag-provide ng mga opo, mag-lead sa aming bansa na mayroong takot sa inyo at mayroong malasakit sa aming bansa Pilipinas at sa mga tao, Panginoon. I-bless mo, Panginoon, ang mga butante na makapili sila ng tama, Panginoon, at maging peaceful and honest election. Sa lahat ng glory and power, Father, thank you for loving us. We love you. Thank you, sweet Holy Spirit. In Jesus Christ's name, amen. Amen. Praise the Lord. Okay. Good morning. God bless us all. Jay?